Hello po, magandang gabi, magandang araw, una sa makaipanig ng mundo ha. So ayun po, this is a pick a card reading sa ating rose quartz, citrine, and ang ating amethyst. Ayan. Sa katanungan na sino at ano ang mga katangian ninyo nung inyong past life. Ayan, ang ganda no? Sino at ano mga katangian ninyo noong inyong past life. Ayan, sa mga nakaraang buhay ninyo. So, kung meron, o kung naniniwala man kayo na meron kayong past life, ayan, na nakaka-apekto ngayon kung ano yung situation ninyo. Ayan, maaaring dito makilala nyo na kung sino kayo at ano yung mga karakteristik o ugali nyo nung mga unang panahon na kayo ay nabuhay. Ayan, ganda ha. So, piliin niyo na po kung ano yung titibok ng puso niyo. Rose quartz, citrine, o amethyst. Okay po. Kahit kung kailangan ipikit niyo ang inyong mga mata at pakiramdaman kung ano yung nais ng puso, ay gawin po ninyo. Okay po. Piliin niyo po ng mabuti yung para po sa inyo. Okay. Okay, eto na po tayo sa mga pumili ng ating rose quartz. Ayan. Gams muna natin ang ating mga baraha dito. Ayan. Pati yung ating mga stone. Okay. Salamat po sa lahat ng mga nagpa-follow. Ayan, nagsishare ng ating mga video. Thank you so much po sa inyo. No? Spirit guide, bigyan niyo po sa amin ang mensahe. Spirit guide, give us the message please. Okay, so tignan natin. Oh, King of Cups. Ayan. So, tignan po natin ha. O ayan, unang labas pa lang, maaaring po kayo ng mga nakararaan ha, ay isa kayong may mataas na katungkulan. Maaaring hari, ganyan. Pwedeng naging leader kayo ha. Naging leader kayo kahit ng isang barangay, naging isang lugar, ayan, kasi nagkaroon ng katungkulan ha. No gender specific naman tayo dito, pwedeng ito po ay babae, pwedeng lalaki ha. Pero ng mga nakakaraang panahon, kayo po ay naging isang natural born leader po ha. Kaya lang, may pagka-emotional din, ayan, kasi cups po yan, ayan. And mostly, ang mga cups po ay water sign. So, Cancer, Scorpio, and Pisces. Check nyo na lang ha. Ito, may nag-flip na. Oh, the Empress. Ayan. Sabi dito, marami kayong na-accomplish ng mga panahon na yun. Ayan. And the Empress also is, ano po, emotional. And the earth sign naman yung lumabas ha. So maaaring earth sign din kayo ng mga panahon na yun. Ng mga panahon na rin daw po yun, ay marami kayong mga bagay na na-achieve. Okay po, ng mga nakararaang panahon na yun. Isa rin kayong mabuting magulang. Ayan, ang the Empress kasi ano yan eh, nagtagapag-alaga. Diba? Tagapag-alaga yan. So, kung kayo ay isang leader, maaaring nag-alaga kayo ng isang komunidad ng mga nakararaang panahon. Kaya siguro sa mga panahon ito, no, matalino kayo mag-isip. Ayan. Mas inuuna yung kapakanan ng iba. Kung sino man ang itong mga nakaka-resonate na pumili ng ating rose quartz. So, ito yung mga katangian ninyo. Pero more clarification, ayun, nag-flip na. And the Four of Swords. Sabi po dito, no, mas madalas din, mas gusto ninyo ng nakatahimik lang. Ayan. Mas gusto ninyo ng nag-iisip, no, ng kayo lang. Ayaw nyo nang yung marami kayong nakakasama. Gusto nyo yung tahimik lang kayo. Ang tawag dito, hindi naman loner, ano, kaya lang, mas gusto niyo yung kayo lang yung nag-iisa, tapos yung nagre-relax lang kayo, yung mga ganyan yun, sa mga pang-physical na aspect. So, kung kayo yan, mga rose quartz, ito yung past life ninyo. A natural born leader kayo.
Ayan, and meron din tayong Five of Pentacles, Earth sign din ito ha. And yung kanina is Earth sign naman. May mga panahon din na nagkaroon kayo ng problema, no? Through financial. Nung mga panahon na yon, ayan, nagkaroon ng financial loss. And nagkaroon din ng kalungkutan ha. Sa mga panahon na yon na kayo noon ay nabubuhay. Siyempre maraming, kung kayo talagang leader kayo ng panahon na yun, maraming struggle yan ha. Kasi hindi lang yung sarili nyo ang iniisip ninyo, maaaring yung para sa iba din. So kung ngayon, ganun ang pag-uugali ninyo, no, na hindi lang pansarili yung lagi yung iniisip, lagi rin yung iniisip yung para sa kapakanan ng iba. So eto talaga kayo ha. Nung past life niyo po, kayo ay isang King of Cups and no gender specific ha, lalaki, babae. At siguro, no, baaring isang leader kayo ng isang tribe, ganyan. Pwede rin kayo isang hari, no, sa isang lugar, reyna, ganyan. Na namuno. Yan. Ganda, ha? And then, meron din tayong the world. Ayan, earth sign. Ayan, mahilig daw po kayo sa celebration of life. Mas pinagtuunan, ano, yung mga bagay-bagay na maaaring makatulong sa mga tao. Yan ang pinaka-purpose niyo noon. Nung kayo ay sa past life niyo, ha? Yan ang pinaka-purpose niyo. Baka isipin niyo rin mabuti, ano? Baka nga ngayon din, ano, sa panahon ito, ganun din ang inyong characteristic, ha? Ayan. So, may ganun talaga, ano? May mga taong nabubuhay para maglingkod, para tumulong sa iba. Lalo na kung mahilig kang tumulong, ano? Maaaring ito ka. Nung ikaw ay nabuhay ng mga nakaraang panahon. And then, meron tayong the judgment. Ayan. Ayan, mapagpatawad din naman daw po kayo, ha? Ayan. Isang taong mapagpatawad. Tignan nyo nga naman. Siyempre, natural, kung ikaw ay dating isang hari o isang reyna, talagang yun ang karakteristik mo, mapagpatawad ka. Kailangan malaman mo rin ang lahat ng mga bagay-bagay. Ano po. And, yun pala ay fire sign. And this is the hangman, water sign. Ayan, madalas din po, ano, meron kayong mga bagong perspective. Ayan, na madalas yun yung pinaglalaban natin, ano. Ang ibig sabihin po nito, meron kayong mga naiisip na bagay-bagay na minsan hindi pinapakinggan ng ibang tao. Pero makadalasan, yun nga, gusto nyo ipaglaban siya, pinapaliwanag yung mabuti para nga naman mas maintindihan nila. Okay, o ganun ba kayo? May mga bagay kayong naiisip sa buhay na minsan nag-a-against yung iba, ha? Pero ginagawa nyo ng paraan para ang tawag dito, maintindihan. Ini-explain nyo mabuti para maintindihan po ng ibang tao. And then, meron din kayong temperance. Ayan, ibig sabihin ng temperance natin, ano, guided by an angel. So, ayun, noong mga panahon na yun, meron din kayong angel na laging kasama. And, lagi po kayong may balance sa pag-iisip, ha? Balance sa pagpapasya, ayan, laging may balance. So, laging iniisip din ang kapakanan, hindi lang puro sa sarili, ha? Tamang-tama, yun talaga ang karakteristik ng isang leader, ha? Kailangan may pagbabalanse. Hindi laging nakatingin lamang sa isang bagay, ano? Ganda. And, meron din tayong Five of Swords, which is an air sign. Ayan. So, sa mga, naman daw, mga past relationship ninyo, nagkaroon din kayo ng abusive relationship. Ibig sabihin, may mga tao rin na umabuso sa inyo. Maaari mga tao na nakasakit sa inyo ng mga panahon na yun, na nadala nyo sa ngayong henerasyon. Ano. So, kadalasan sa mga taong ito, no, parang takot na ulit. Ano. Merong self-doubt para magmahal ulit. Tama ba ako? So, kung kayo man ay nakaresonate, ano, comment yan.
Magkakaroon na ba kayo ng pagdadalawang isip para magkaroon ng commitment? Or hindi kayo masyadong nagbibigay agad ng tiwala sa mga taong nagpaparamdam sa inyo ng interes, ano? Kung tama po ha, ayan, comment kayo kasi naman yung pumili dito sa ating rose quartz. Ayan. Natin pa natin. And the star, ayan, mahilig din daw pong mag-manifest or humiling. Ganda, no? Wish upon a star. Ayan. Madalas ay humihingi ng mga senyales, kung nararapat niya bang gawin. Kung kayo ito, no? Kasi may mga tao talaga na, Lord, bigyan mo po ako ng sign. Kung siya na po talaga, Lord, ibigay mo po yung sign kung ito po yung dapat kong gawin. Ayan, kung kayo po ito, ha? Ayan. So, noong mga panahon na yun, kayo po ay maaaring isang leader, ayan, isang reyna, isang hari ng isang lugar, ayan, kayo po ito ha. Ito yung mga karakteristik ninyo na nakaka-apekto naman ngayon sa mga pag-desisyon ninyo sa buhay, at saka sa relationship din, ayan, dahil nga siguro hanggang ngayon ramdam niyo pa yun, na maaaring nasaktan kayo ng mga noong nakaraang panahon pa, kaya hindi kayo madaling magtiwala. And Two of Swords, ayan, madalas din na kayo na nahihirapang magdesisyon. Ayan, difficult in decision making. So, madalas hindi nyo alam kung tama ba na ito yung dapat kong gawin or kailangan na bang ito baguhin, yung mga ganun po ha. So, ayan, ito yung mga characteristics at katauhan ha, kung sino man po yung pumili ng ating rose quartz. Ayan. So, eto ka, ikaw ay isang natural born leader. Ayan. Maaaring masabi natin yan ha, na ikaw po ay isang taong matalino. Ayan. Pag nagdesisyon, laging balanse ha. Siguro hanggang ngayong panahon, dala-dala ninyo yung mga ganyang characteristics. Ayan, ang ganda ng ating reading para sa pumili ng rose quartz. Ayan. Thank you so much. At susunod naman natin ang citrine. Okay, magandang gabi po ulit. Ito na yung pumili ng ating citrine stone. Tignan nga natin. Tanggalin muna natin dito si King of Cups, yung nauna. Lagyan natin dito. Oh, this is Eight of Pentacles. Ayan pa lang ha. Nakita niyo na, napakasipag. Kayo po noong mga panahon na yun ay a very hardworking person ha. Ang mga panahon na yan, talagang masipag. So, ang mga tinatawag nila dito ng mga panahon na yan, noble. Di ba? Yung mga ganun, novice. Ang mga worker kayo, masisipag kayo ha. Ilagay natin dyan. Wala kayong pinagtuunan ng pansin kundi ang pangkabuhayan. Siguro maaari ngayon, hanggang ngayon, dala-dala niya yan ha. Wala man kayong naging katungkulan ng mga nakararaang panahon. Pero kayo po ay isang masipag na tao. Ayan, more clarification pa. And meron din tayong the Chariot ha. Ngayon, maaari na sa ibang lugar ha. This is water sign. Ayan, and kaya kayo nag-ibang lugar kasi nga tawag dito, ang inyong pinagtutuunan ng pansin ng inyong kabuhayan. Ayan. So hanggang ngayon, nadala nyo yung ugali na yun. Kung kayo man nung unang panahon buhay, ibig sabihin kayo po ay nag-iisip lamang ng puro para sa paglago. Ayan ha. Noble. Ano yung mga noble na tao? Bagay lang yung iniisip. Pangkaraniwang tao. Oh, di ba? And, si King of Cups lumabas. Ibig sabihin, matalino din, ha? This is water sign. Water sign, ha? Ayan, kung sino may nakaka-resonate. Tignan niyo lumabas si King of Cups. So, ibig sabihin, matalino rin tong taong ito, ha? Ayan, pero may talagang sobrang sipag, ha? And ang ating pentacles po pala, karaniwan yan ay earth sign. Check niyo na lang, ha? Mga earth sign dyan. Pero talagang earth sign talaga masipag talaga lalo na sa pangkabuhayan. And the Hierophant, maaaring kayo din po ay naging isang ng mga panahon na yun ha. Ay kayo ay naging isang pastor, ayan, nagtuturo ng tungkol sa religion, ganyan. Kasi ito
ang tawag dito, um, parang pare, ayan earth sign naman. Sabi ko sa inyo, earth sign talaga, pero masipag na ang taong ito. And ang tawag dito, marami rin taong humahanga, hinahangaan din ang taong ito. Ayan. So, kung ngayon, ramdam niyo yung mga ganitong karakteristik, kumbaga mahilig kayo, hindi mo, huwag natin sabihin mag-sermon, pero mahilig kayo mangaral, ayan, ng tungkol sa mga buhay-buhay natin dyan. Pasensya na po sa ingay na naririnig. Ayan, maaaring kayo ito ng mga nakararaan yung buhay. Ayan. And nung mga nakaraang panahon, this is Two of Cups, water sign, meron kayong minahal nung mga panahon na yan, meron kayong minahal lang sobra-sobra. Ayan. Nagkaroon kayo ng connection, Ayan, na maaaring sa ngayong panahon na to, hinahanap nyo siya. Sabi kasi dito, siya ay inyong partner. So, yung nauna kanina, si Cups, walang lumabas na ka-partner, Pero kayo dito ay meron. Ayan. So, maaaring yun ang inyong soulmate, na sa panahon ngayon, ay maaaring siya rin inyong makatulungan. Two of Cups, ayan Okay. And this is water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay po. So, sabi dito, maaaring ito yung asawa mo, mapapangasawa mo, mag-aalok sa'yo ng kasal. So, noong unang panahon pa lang, nagkakilala na kayo, Ayan, noong unang panahon pa lang, nagkakilala na kayo. And matutuloy ang love story nyo sa panahong ito. At magkikita kayo, Kasi soulmate po kayo. And meron tayong 7 of Wands, ayan, which is fire sign naman. Ang ugali ng 7 of Wands talagang minsan kahit mali na siya, ipinaglalaban pa rin So kung yun nakaka-resonate kayo, kung kayo ba ito, okay po, comment down below. Talagang ano ba yung sinasabi natin, ipipilit yung gusto, And 9 of Cups, ayan, kumbaga maalwan kayo sa buhay, Water sign na naman. 9 of Cups kasi puro tawag dito, Cups is puro kayamanan yan, puro ang tawag to, kasaganaan. Kasi nga masipag kang tao di syempre sa kasipagan mo, marami ka na-achieve sa buhay, So kung kayo po yan, nakaka-resonate, comment lang kayo dyan. Ayan, so ang ganda rin ng ating pile number 2, Ito naman is a hard worker. Hanggang ngayon, nadala niya. The star. Mahilig din mag-manifest, Mahilig din humingi ng sign sa God, sa Divine Universe. Ayan. Kung dapat bang gawin. Ayan. Isa ka rin kalmadong tao, Ayan. So, hindi kayo basta-basta lang nagagalit. Pinapanatili yung pagiging kalmado. And, meron din tayong Ace of Swords. Ayan. Sa lahat ng bagay daw po na iyong ginagawa, whether pagtatrabaho, ayan, sa isang relasyon, ayan, nagiging successful ka po. Di ba? Ganda. So, kung ano man, tawag dito, kung ano man yung mga karakteristik nyo ngayon, maaari ito yung mga karakteristik at na pagdaanan ninyo ng mga unang panahon sa inyong past life. Ayan, ang ganda, di ba? So, ayan, abundance in the, po ang para sa inyo. Okay, tumalon yung isa nating card. Kunin lang natin, Ang layo ng kanyang inabot. Okay, and meron din the justice. Ang ibig sabihin naman ng ating the justice, tawag dyan, pwede kayong nagbibigay din kayo ng chance. Ayan chance sa mga bagay-bagay. Kumbaga kung meron taong isang nakasakit sa inyo, binibigyan niyo pa rin yung tao na yan ng chance para maging, kunyari, kung kaibigan niyo at nagkaroon kayo ng problema, binibigyan niyo yung taong yan ng chance para maging maayos kayo. Hindi lang kaibigan, pwede rin karelasyon, ayan, asawa, kapartner ninyo, Okay po, kumbaga mapagpatawad din, Kumbaga binibigyan nyo ng rason
kahit nagkamali na, no? Parang iniisip niyo pa rin lagi, ay hindi nagkamali siya kasi ako din naman ganito. Ganun, the justice, ano? So, parang lahat dinajustify ninyo. And Four of Cups, ayan, which is water sign. Madalas din may mga pinagsisisihan kayong mga bagay, ano, mga pinagdedesisyonan sa buhay. Ayan, meron kayong mga pinagdesisyonan sa buhay na pinagsisisihan din ninyo, ha. Yun yung mga ugali ninyo nung mga nakararaang panahon na maaaring ito rin ang inyong pag-uugali sa ngayong panahon. Okay po. So ito, um, hard worker kayo ng mga panahon na yun, ano? Ng mga unang panahon at ang laging naiisip lamang ay pagtatrabaho na siya namang nadala ninyo sa ngayong panahon na ito, no? And halos lumabas po ay water sign, earth sign, and air sign. So, piliin nyo na lamang, ha? Kung hard worker din kayo ngayon. And kung tama tayo, no? Binibigyan nyo ng justice ang lahat ng bagay kahit minsan nakakasakit na sa inyo, gina-justify nyo pa rin. Lagi nung iniisip na lahat ng bagay na nangyayari ay may purpose. Ganda, ha? Okay po. So, ito kayo nung unang panahon. Maaaring wala kayo naging katungkulan. Noble lang kayo, no? A novice. Ayan. Hard worker lang kayo. Pero at least, hanggang ngayon, hard worker kayo. Which is, yun ang nagdadala sa inyo ng maayos na buhay, ha? Ayan, ang ganda. Ang ganda naman ang ating pumili. Sakto, no? Sa Citrine. Kasi nga, ang Citrine is good luck sa financial. Ang galing. Ang galing naman sa wakto, no? So, natural kapag ang tao ay, ang tawag nito, masipag, nakakaipon, di ba? Hindi nahihirapan. So, kayo yun. Yan, i-cleanse natin. At eto na tayo sa ating amethyst. Sino na naman kaya itong ating amethyst? Ano kaya ito ng mga nakararaang panahon, ha? High Priestess. Tignan nyo, Major Arcana. High Priestess to, ha? Ibig sabihin, matalinong tao yan. Di ba lagi kong sinasabi sa inyo? High Priestess, ha? Matalino mag-isip. Laging pinangingibabaw ang pag-iisip, hindi lagi ang puso. Pero check pa natin, ba't pa pala nila dito tayo? Ayan, High Priestess, dito ka muna, ha? Tignan nyo, may letter B and may letter J sa pangalan, ha? Check kung kayo yan, ng mga unang panahon. Okay. Five of Swords. Ayan. Maaaring nagdaan din daw sa isang abusive relationship, ha? Ng mga unang panahon. Kaya Five of Swords. Alam niyo ba yung the High Priestess, maaaring signifies yung yung mga tinatawag nila noon na sa mga hari at reyna, yung mga nagga-guide or gumagabay. Nakalimutan ko yung tawag, no? Kaya yung mga tinatanong nila noong mga unang panahon kung shaman ba? Tama ba? No? Comment down below kung tama ako. Shaman is a high priestess. Ganun. Yung mga maaaring dealing with nature. Ayan. Maaaring mga manggagamot. Mga ganun, ha. Yung mga kinukonsulta ng mga reyna at hari. Kung ano yung mga magaganap sa mga nakaraang panahon. Ayan, Kasi kung titingnan nyo sa high priestess, may crystal ball sa ulo. So kayo dyan, yung mga panahon. So, malakas ang intuition ng mga taong ito, ha. Malakas kayong kumutob, and kadalasan ang kinukutob ninyo is nakakatotoo naman. And meron din tayong the Tower. Ayan, maaaring talagang tumira kayo noon, mga unang panahon sa isang kaharian. The Tower, nagkaroon lamang ng distraction, nagkaroon ng kaguluhan. Ayan, doon kayo nakatira ng araw. So, parang kayo yung hinihinga ng gabay ng mga hari at reyna. Kasi nga, the High Priestess is matalino, no? And, sabi nga nila, maaaring nakakakita ng future. So, kayo yung hinihingaan ng payo.
Oh, ganda ha. Ngayon ba, ganun pa rin? Maaaring nakakabasa din kayo ng isip ng ibang tao, ha? Maaaring nababasa niyo rin yung mga pangyayari, mga ganun. Maaaring napapanaginipan ninyo yung mga susunod, kung ganyan may mga pangyayari sa buhay ninyo, no? And meron tayong Six of Cups, ayan. Mahilig din kayong alalahanin yung mga nakaraan sa buhay, ano. Pero ang inaalala nila or pinupulot nila ay yung masasayang bagay. Tama ba? Mahilig kayo sa mga nostalgia, ayan, mga happy memories. Madalas yun yung mga naiisip ninyo, no? Which is, maganda yun para sa akin, ha? Napaka-positive kaysa yung mga pangit na nangyari sa ating buhay, ha? Ayan. So, ang mga karakteristik ninyo, no, kung sino yung pumili, sakto na naman sa amethyst. To, mataas yung intuition. Madalas kutob ang nakukutuban yung mga bagay na nangyayari. Ha? Ayan, kung sino pumili ng amethyst. And the Fool, gusto nyo lang po ng freedom. Ayaw nyo ng nakatali. Ano? Ayan. Gusto nyo nagagawa nyo yung gusto niyo. Ayaw ninyo na kayo ay nakatali sa isang lugar, ha, or isang bagay. Di ba? Ang ganda. Optimistic din daw taong ito, ha. Kung kayo ayan. Ang ganda. So kayo ay High Priestess. Kung sino naman po ang pumili ng amethyst. Ang galing naman, ano. Sumakto yung ating mga crystal stone. Hindi ko po yan tawag dito. Partner-partner, ha. Pero kusang lumapag. Kasi hindi ko siya talaga tinignan kung ano yung mga nasa likod ng baraha. Kumbaga, kusang pinili ng mga stone, kung saan sila lalapag. Napakagaling. Napakagaling po. Wala akong maiisip to. Bakit nagkaganoon? Pero ang galing, ha? Okay. And then, meron tayong Page of Cups. Ayan. Creative din kayo, ha? Oh. Pero totoo yun. Ang mga High Priestess is very creative. Maraming naiisip na idea, ayan. Kahit na, ang tawag dito, mahirap na yung isang situation, nakakaisip pa rin ng paraan, ha? Matalino talaga ang High Priestess. And meron din tayong Eight of Cups, which is water sign po talaga. Water sign ang ating High Priestess kadalasan. Pero meron din tayong air sign, fire sign, and earth sign, ha? Pero ang daming labas ng water sign. And meron din tayong Eight of Cups, ayan. So, sa Eight of Cups kasi pagka nasaktan kayo talagang wala na. So, once na hurt kayo, no, ay yung masakit na sobrang-sobra, ang High Priestess talaga wala na. Hindi na bumabalik yun. Okay po. Wala na talagang pag-asa pa na maayos pa. Pag sa kanya siya ay nasaktan na, yun na yun, tapos na, hanggang doon na lang po. Kung tama po ang aking mga sinasabi, comment down below kayo po, ha. Ayan, amethyst ang ating High Priestess, no? Isang matalinong tao, no gender specification, pwedeng babae, pwedeng lalaki. And the Judgment, ayan. Mapagpatawad din po, ha, ang ating High Priestess. Kung kayo yan, ha. May karakteristik kayo mapagpatawad. Ang ganda, no? Ang ganda po ng ating reading for today. Pick a card reading. Ayan. Kung sino naman ang pumili nitong ating amethyst. Tignan nyo, ha? Ganda, ha? Oops, eto na. And this is the Hangman o water sign na naman. Marami rin na iisip na perspective sa buhay. Ayan. Malalim din mag-isip kasi nga High Priestess. Tignan pa nga natin. Kung kayo man ay nabuhay ng mga panahon na iyan, ha. So kaya ngayon, kumbaga pag minsan nararamdaman ninyo yung mga bagay-bagay na paparating sa inyo, nakukutuban ninyo kasi nga yung mga nakakarang panahon, kayo po ay isang High Priestess po. Ayan, ha. Isa kayo dun sa mga nagbibigay ng gabay sa mga hari at reyna, ha. Ganda, ha. Gusto ko ang ating reading ngayon, ha. Kung ano kayo ng past life ninyo at kung ano yung mga pag-uugali at karakteristik na hanggang ngayon ay maaaring nadala ninyo, ha. Ang High Priestess lamang po naman kadalasan
wala siyang love life. Nag-iisa lang po siya. Oh, tingnan nyo. Kasi Ten of Swords, madalas po ay ang High Priestess natin, um, nabubuksan yung kanyang intuition kapag sobrang nakaramdam ng sobrang sakit. Ayan na, kung sino mo sa inyo nakaranas ng sobrang sakit, tapos bigla-bigla parang lumakas yung mga pakiramdam ninyo, mga kutob nyo, ibig sabihin po yan, nabuksan po yung pagiging High Priestess ninyo. Okay. And meron tayo ding Earth sign, Six of Pentacles. Ayan, mapagbigay din po ang ating High Priestess. Yun pa yung isang karakteristik ninyo ng mga High Priestess na ito, ha. Kung sino man kayo, maaaring ng mga nakaraang panahon, ngayong panahon talagang pag may humingi sa inyo ng tulong, ayan, bigay agad. Hindi kayo nagdadalawang isip na magbigay ng tulong. Yan, ang ganda po ng ating reading ngayon, yung ating pick a card reading na kung sino ka ng mga nakararaang buhay mo. Ayan, ulitin ko lamang, ha. Ito pong pumili ng rose quartz ay natural born leader. Maaaring naging leader sa isang komunidad mga panahon na yon. Pwedeng reyna, pwedeng hari. Matalino mag-isip. Ayan. Kaya lang emotional din siya, ha. And then ang pumili ng ating citrine. Ayan, itong ating citrine. Ayan, napaka-hardworking. Pero tingnan niyo naman, at sa ngayong panahon, siya po ay sagana naman, ha. Dahil hanggang sa panahong ito, nadala niya yung kanyang pagiging masipag sa paghahanap buhay, ha. And then, ang ating High Priestess, kung kayo ay paragay ninyo, hanggang ngayon nararamdaman ninyo na malakas ang intuition ninyo, kadalasan ng kutob ninyo nagkakatotoo. Dahil po ng mga unang panahon, kayo po ay isang maaaring yung tinatawag nila na shaman, ha, yung mga hinihinga ng gabay ng mga hari at reyna. Kung nakakapanood kayo ng mga Korean novela, ha, ayan, kung nakikita niyo yung mga ganito, yung mga unang panahon, yung mga hinihinga nila ng mga katanungan, ha, at gabay kung ano yung mga dapat gawin, yan, yung tawag po doon yung mga High Priestess. Yan. Okay, sa mga nagkagusto po dito sa ating reading, ha, pa-like, pa-share, and pa-continue sa pag-subscribe. Ayan, malapit na talaga tayo mag-2,000. And malapit na naman po ang July 2. Ayan, so malapit na naman ang July 2. Mamimili na tayo ulit ng 10 na bibigyan ng ating free reading, ha. Kung isa kayo sa nagnanais na magkaroon ng free reading, comment na kayo dyan. Ayan, and sabihin nyo nga sa akin kung bakit kayo yung dapat magkaroon ng free reading po, ha. Comment ninyo dyan. Ayan. And salamat po ulit, ha, sa mga nag-avail na naman ng ating mga citrine. Ayan. Salamat din po sa mga positive feedback ninyo, ha. Hindi ko lang talaga ma-post kasi nahihiya naman ako makita yung mga pangalan ng mga bumili, ha. Ayan. Pero pag natuto po ako mag-edit at magbura-bura ng pangalan, ilalagay ko rin yan dito sa ating YouTube pagkatapos ng ating mga video. Salamat po sa nag-avail ng mga citrine. Talagang yung citrine, ang laking tulong daw po, ha. Ayan, so sa mga nakakaranas ng financial dyan, yung citrine po, hindi lang yan sa negosyo, kailangan nyo din yan para sa pang-araw-araw na buhay, ha. Attracts po yan ng financial stability and good luck po. And sa may gusto ng ating evil eye, ayan, meron pa po tayo yan para matanggal ang mga malas-malas, ha. And syempre, para sa pag-ibig, ang ating rose quartz, ayan. Nakita nyo naman, araw-araw, ito nga araw-araw, tinitignan ko ito, parang nagbabago yung kulay niya, oh. Namumukadkad, parang ganun, sa pagka-rose talaga. Ayan, so, ayan, reach out nyo lang po ako sa ating messenger po, ha, Mystic Tarot po, and so may gusto ng full reading, ayan, doon nyo rin po ako marireach out po, ha, Mystic Tarot, and mag-iwan lang po kayo ng mensahe, babalikan ko po kayo agad. Kahit po nandun kayo sa message request, babasahin ko po yan. Okay po. Thank you so much po sa panonood. Have a great day and sana tumugma kung ano man yung meron kayong pag-ugali ngayon sa kung sino kayo nung nakaraan. Bye-bye po!